Eto, tama, etong pahayag na ito ni Castro, Representative Castro. Etong pagkasuspindi po sa programa ni Duterte at na itong si Badoy, dapat noon pa talaga ito. Dapat noon pa po talaga ito. Kaya etong ginawa ng MTRCB na suspension na 2 linggo, naku po! Ay bakit ngayon lang? Hindi ba kayo nagmamonitor? Hindi ba kayo nag-check na itong mga programang ganito? Sino po ba ang binabantayan nyo? Si Vice Ganda lang. Ganun ba yan? Abay, napakaraming kabulastugan at kawalang hiyaan sa mga programang katulad na ito sa kabilang or sa SMNI. Hindi lang po itong 2 programa na to. Ulitin ko, tama na dapat noon pa sinuspinde, na dapat noon pa pinatawan ng kaparusahan yung mga ganitong klaseng programa. 'Di ba? Ay ginagamit lang naman na itong mga katulad ni Duterte, katulad na itong si Badoy, yung kanilang programa bilang platform nga para ulitin ko para i-justify yung kanilang mga sarili, magpakalat ng kung ano-anong kasinungalingan at atakihin ang mga grupo, mga organization, mga individual na hindi nila gusto. Sa case na si Digong, ma-imagine niyo ba na yung programa niya ang pinakapunto madalas ay i-justify at bigyan ng paliwanag yung kanyang sarili. Diyos ko po, bakit sa programa kayong ganito? Or bakit ganitong sistema or estilo ang ginagawa nyo? Hindi ba't kung kayo ay may mga kaso, kung kayo ay may mga problema at kinahaharap na kung anumang reklamo, nasa tamang venue dapat yung inyong pagpapaliwanag. Okay? Yung inyong pagbibigay ng statement. Hindi sa mga ganitong klaseng programa. At alam natin na ang pinakarason or dahilan kaya nabuo itong programa na itong si Badoy ay parang atakihin yung mga organization na ay kalaban ng ating gobyerno. Pero yun nga, sila pala ang totoong kalaban ng ating bayan. Sabi ni Representative Castro, eto po, "This suspension is long overdue, but at last now, something has been done." You see? Dapat talaga itong MTRCB nagmo-monitor din sa iba pang programa. Dahil kahit papano, maraming napapaniwala, maraming nauuto itong mga programang ito ng SMNI. Hopefully, this marks the start of SMNI and the people behind is being made accountable. The authorities should look into the pattern and consistent red tagging, terrorist labeling for longer and more decisive measures. Siguro doon nga sa programa na ito si Badoy, hindi talaga matatapos yung programa na yon na walang aatakihin na individual, walang i-red tag na either institution or mga individual din. So ibig sabihin, yun talaga ang pinakadahilan kaya nabuo yung kanilang programa. Yun talaga ang pinakarason. Sa case naman na itong si Duterte, ulit-ulitin ko, hindi ako nanonood pero alam na natin kung bakit mayroon siyang ganyang programa. Good luck!